Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. NLEX kontra Phoenix, ang aga ng mama ng bigote ni Robert Bolick. Kung sino makatapat, titirahan, mapaloob o labas man. Kahit galing sa kabila, hihinto sabay sa 3 kababanatan. Kumota na agad si Berto ng 15 puntos at sa tulong ng mga kakampi na kontrol nila ang unang kanto. Pangdiinan tong tira ni Bolick sa 4. Lamang ng 7 ang NLEX, 32-25. Sa bungad ng ikalawang kanto sa kalasada may umatikabo. Si JV Mocon umabot ng isa dito pero di rin nagpapaiwan ng gusto ang Phoenix. Nagparamdam na rin sa wakas si Jason Perkins. Sa bantay gumamit na ng timbang at balikat. Kaso laging nakakakalas ang NLEX dahil si JV Mocon nagsisipag at panay ang sukat sa oblo. Papasok sabay angat with bonus free throw. Lamang pa rin ang Road Warriors 55-47. Kataasan si Berto na may 17 points kontra sa 10 ni Balungay. Sa ikatlong kanto nagbilanggel si Jason Perkins. Pumapalag-palag ng bahagya ang gasolina. Kaso di makalampas dahil bumibingo din sa 3 ang kalsada. Nag-specialty si Mang Tonyo sa Gedli. Ang setup 3. Si Berto di na masyadong mainit dito pero umaambag-ambag kahit papano. Dito may isang layup at konting reklamo. 6 mga bante ng NLEX, 80-74. Sa bungad ng huling kanto nagtamang habol ang Fuel Masters. Nagmamadali ang uncle ng bayan pero nasa kondisyon ngayon ang scoring ni JV Mocon. Laging nang babasag ng pagkakataon. Bukod sa loob, sa labas meron ding binabaon. At bukod sa init ng laruan ni Mocon, sa NLEX meron ding dumidiin. Si Cyrus Torres lamang pasok talaga ang 3. At yun na nga, panalo ang NLEX. Best player of the game si JV Mocon na nagsipag ng 23 points at 8 rebounds. Samantala, laglag na ang gasolina pero si Camacho nakapag-iwan ng isa. Manila Clasico, Ginebra kontra Magnolia. Mahigpit ang bantayan sa mga unang minuto. Pero unti-unti, biglang sagutan na sa opensa ang dalawang kampo. Si Save Lucero umiibabaw sa oblo. Napatimeout pa ang Jean sa tira niyang to. Si Ian Sanggalang pa nagpasunod-sunod ng itcha. Akala mo wala lang pero papasok pala. Na-master niya na yung mga ganitong tira. Ang Jeans tumatabla at lumalamang din dahil si Japet Aguilar nakakapangdiin. Nailapag na si Will Navarro pero tahimik pa. Umisa lang muna na magandang pasa. Ang tumanggap si Jerome Lastimosa, panglamang nila ng 2. 24-22 Magnolia. Sa ikalawang kanto, low scoring pa rin. Iba-iba ang nabato. Ang angas ng Tondo bumira na sa 4. Sa Jeans aktibo pa rin ang isa pang veterano. Si Japet Aguilar umabot na ng kanyang pangalawa. Pero simpleng 2 kamay lang muna. Si Will Navarro nangangapa pa. Tila hilo pa sa bagong sistema. Habang ang barangay sa sipag nakalamang na 44-39. Kataasan si Japet na may 11 puntos kontra sa 10 ni Sanggalang. Sa ikatlong kanto nakabutas na ang matagal ng malamig na si Stephen Holt. Habang sa hot shots nagpasunod-sunod si Save Lucero. Nanonood ng pamilya kaya si Save ganado kumayod ng gusto. At ang Mugs nagpanay ang pasabit. Nakakarami na ng end 1. Itong kay Jerome Lastimosa walang sumabit pero ang suwabe naman. Nakadistansya na ang kamanukan. Paano si Mark Baroka nakahanap ng asintahan? Di na alam ni Maya kung paano siya babantayan. Abante ang Magnolia 68-59. Pero sa huling kanto inabutan din niya ng Ginebra. Nag-agresibo ang mga tanggero sa opensa. Pero sa gitna ng laban nagpalitan lang ng lamang ang dalawang koponan. Parehong nagpapasipagan. Pag naka second chance, samantalahin mo na yan. Mahigit 3 minuto Ginebra ang may kontrol ng laro. Gawa ni Troy Rosario at Jamie Malonzo. Inunahan sa hakbang si Save Lucero. Habang ang kamanukan nag-e-error dito. Wala nang 2 minuto napasigaw na ang barangay. Paano si Jamie Malonzo pinasok ang crucial na tagay. Para yan sa 6 na kalamangan ng Jeans. Bumaba sa 4 at nagkatsansang makatabla ang Mugs. Pero bigo si Polly na makasungkit sa 4. At yun na nga, panalo ang Ginebra. Best player of the game si Stephen Holt na may 14 points, 6 rebounds at 2 assists. Samantala, pangalawang talo ng Magnolia. Balibay nakaagwat na, kaso biglang nahilo ang opensa. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.